Hi guys! Welcome back to my page. Welcome back to my channel, Online Selling Tips and Techniques. So for today's video, ang pag-uusapan natin is full tax invoice. So ano na naman tong full tax invoice na to? Nung una ko nga yung makita, tax invoice. Mukhang meron na naman yata tayong babayaran. Pero, hindi naman pala. So kung ano yung full tax invoice na yan, pag-usapan na natin. Let's go! Full tax invoice na to. So, bago yan. Bago. Kasi nung nakita ko yan, akala ko may babayaran tong mga buyers natin na idadagdag sa kanilang mga binabayaran pag nag-purchase sila ng orders. Hindi. Makikita mo yan sa order details. Di ba kapag mag-a-arrange tayo ng shipment ng ating mga buyers, doon tayo sa order details pupunta. So, dyan mo makikita yung pangalan, yung address, yung mga binayaran. Pero, yung mga fees and charges, wala. Wala doon. So, sa baba nun, di ba, arrange shipment. So, makikita mo lang yung breakdown ng full tax invoice na yan kapag order completed na. Kapag nasa iyo na yung bayad, naka-clear na yung item. So, kapag nasa to ship pa lang o to receive, hindi mo yan makikita. Makikita mo lang yung pangalan, full tax invoice. Tapos may nakalagay na highlighted na copy. So, hindi mo makikita kung ano ang laman nun. So, kapag na-order receive na ni buyer at nasa iyo na yung payment at nakalagay na sa'yo is order is completed, doon mo lang makikita yung breakdown niya. So, itong full tax invoice na to is parang resibo. Breakdown siya ng mga binayaran ng buyers natin, yung shipping fee, tapos yung fees and charges natin, yung commission fee at saka transaction fee, doon mo yan makikita, at saka yung final income natin, yung final order income natin, doon mo yan makikita. Bakit? Yun lang ang ibinilik sa'yo, magkano yung inawas sa'yo, yung transaction fee at saka yung commission. Order completed na tayo, hanapin nyo yung C income details. Pag nakita nyo na yung C income details, i-click nyo yun. Lalabas na dyan. Sa taas, order completed. So, naka-breakdown dyan yung mga binayaran ni buyer, yung shipping fee. Tapos, sabay bandang gitna, andon yung fees and charges nating mga seller. Yung transaction fees at saka yung commission fees. Kasi sa akin, 3 piso lang ang inawas kasi ang destination ng item na in-order sa akin is nasa North Luzon lang. Any part of Luzon, medyo mababa. Compared dito sa isa, Mindanao, which is ang binawas sa akin is 13 pesos. So, yung may 7 at saka 6, kaya naging 13. Yung commission and transaction fee. Kaya siya naging 13 pesos. So, ang in-order sa akin, nung buyer ko, is 140 yung kanyang binayaran. So, inawas doon ni Shopee yung transaction fee and commission fee na 13 pesos. Kaya naging 127 na lang. So, hindi na tayo magtataka kung bakit gano'n ang ibinawas. So, makikita na natin yung transaction fee at saka commission fee na ibinabawas sa atin ni Shopee. Siyempre, kapag malaki ang income mo sa isang item, siyempre malaki din ang commission fee at saka transaction fee. So, malaki din ang ibabawas sa iyo. So, yan sa atin para hindi na tayo mag-iisip kung magkano yung transaction fee and commission fee na ibinabawas sa atin. So, itong full tax invoice na to is resibo or breakdown ng mga charges na inaawas sa atin ni Shopee at binayaran ni seller. Ni buyer sa atin, kapag na-order receive na yan, pwede na nating malaman yung transaction fees and commission fee na ibinabawas sa atin ni Shopee. So, hindi na tayo magtataka. Hindi na tayo mag-iisip, hindi na rin tayo mag-compute na 5% ang binawas sa commission and transaction fee is 2 point something, 2.2 yata.
So, hindi na tayo magko-compute. Makikita na lang natin dyan sa C income details. So, I do hope na nakatulong yung aking video. If you think na nakatulong yung aking video, please subscribe and follow my pages. Meron ako sa Facebook. Meron din akong Facebook group. Meron din akong YouTube. Meron akong Twitter. Meron din akong Instagram. So, huwag kalimutan si TikTok. Online selling tips and techniques. So, thank you. Thank you for watching. Bye.